Tag-init na naman. Hello mga ka-agri. Sa video na to, ituturo ko po sa inyo yung simpleng paraan kung paano makakasurvive yung ating tanim sa sobrang init ng panahon ngayong tag-init. Coming up. Siguro napansin nyo rin na hirap yung mga tanim ngayong summer. Sobrang init kasi ng panahon. Tapos ang bilis pong matuyo ng lupa. Ang napansin ko lang, mas mabilis pong matuyo yung lupa dito sa container compared dito sa ground. Pero ganun pa rin yung kanilang problema. Mabilis matuyo kaya nahihirapan yung mga halaman. So ito po yung mga simpleng paraan na dinagdag ko para mas tumagal yung mga tanim at mag-thrive sila ngayong summer. Una, yung paglalagay ng mulch. So dito, naglagay lang po ako ng mga saha ng saging. Chinap ko lang siya na maliliit. Tapos ito na rin mga dahon ng malunggay. Yan. Kung wala kayong mga saging or dahon ng malunggay, pwede po yung mga damo. Yung mga binunot nyo po na damo. Yan, pwede nyo siyang ipang mulch. Pwede rin po yung mga tuyong dahon or plastic, yung plastic mulch. Yung nga lang medyo mahal. Gagastos pa kayo. Pero mas maganda yung mga organic na mulch. Dayami. Yan. Ang objective kasi nung pagmamulch natin, para matrap po yung moisture dito sa lupa, hindi po siya mag-evaporate. So mas tumatagal yung moisture at tubig dyan sa container natin. Then at the same time, napipigilan din ng mulch yung pagtubo ng damo. Less yung ating trabaho dito sa ating garden. Kung sa tingin nyo po very interesting yung topic na to, pa-cultivate naman ng like button. And sana po tulungan nyo kami share yung mga information para makatulong tayo sa iba. May nagsabi sa akin na mas maganda raw magdilig sa hapon or gabi para hindi po mag-evaporate yung tubig. Ako kasi mas prefer ko yung umaga. Ang reason ko doon para naman may panlaban yung mga tanim sa maghapon na init. So actually wala pong mali doon, umaga man or hapon or mas marami, mas maganda pa nga eh. Ang mahalaga po kasi dito, makainom yung halaman ng tuloy-tuloy. So, share ko rin po sa inyo yung natutunan ko sa isang farmer na galing po ng Israel. Sabi niya, hindi kailangan ng halaman ng sobrang dami ng tubig. Kailangan niya lang po makainom ng tubig maghapon. Alam naman natin na disyerto yon at very challenging yung tubig. Ginagamit po nila doon ay drip irrigation. Dinidiligan nila yung halaman ng patak-patak lang. Maghapon po yung tuloy-tuloy. So makikita nyo dyan, mababasa lang yung lupa. Tapos tuloy-tuloy yung pagsipsip at pag-inom ng halaman. Sa ganung paraan nakakatipid sila compared sa didiligan natin ng sobra-sobra. So marami nga pong nawawala, marami nag-evaporate, yung ibang tubig na pupunta dun sa ilalim lang ng lupa. So konti lang din yung naiinom ng mga halaman. Kaya doon sa kanila, talagang pinag-aralan nila kung paano nila ma-maximize yung tubig sa kanilang lugar dahil nga disyerto. Isa pang nakakatulong po para matrap natin yung moisture dyan sa lupa, yung mga organic matter. So sa pagdadagdag lang po natin ng mga organic matter tulad ng compost, mga kahoy, yan, mga uling, ito, nai-increase po natin yung kakayahan ng lupa na mag-hold ng moisture. So hindi basta-basta matutuyo yung inyong lupa at meron pa rin masisipsip na tubig yung ating mga halaman. Alam nyo ba na pwede natin mapalabas yung mga bulaklak at bunga ng kalamansi sa pamamagitan po ng pagtutuyo? Yan po yung natutunan ko sa isang farmer. Ang ginagawa niya sa kanyang kalamansian, pinapatuyo niya po ng 2 to 3 weeks, walang dilig-dilig. Tapos bigla niyang didiligan. Ang nangyayari na bibigla yung kalamansi at biglang maglalabasan yung kanyang mga bulaklak. So yan din yung gagawin natin dito sa mga tanim natin kalamansi sa container. Pero isang linggo lang natin siya tutuyuin kasi mabilis talagang matuyo yung lupa dito sa container. Halos isang araw lang. Ito kadidilig ko lang kaninang umaga. Kahit mag finger test tayo, ayan, halos patuyo na yung lupa. So 1 week lang tapos didiligan natin siya para biglang labas ng kanyang mga bulaklak. Nagtanim po ako dito ng sitaw, tapos pipino na nandun pa sa punlaan.
So itatanim ko yan dito sa gitna. Tapos pagagapangin ko dito sa taas. Yan, minilagay po ko dyan na nylon para dyan po gumapang itong mga sitaw, yung pipino. Tapos sila po yung magsisilbing natural shade dito sa aking garden para makasurvive yung ibang crops. Yung isang paraan pa, yung pagtatanim natin ng magkakasama, yung iba't ibang crops o polyculture. Yan. So dito sa center island ko, ito yung magandang example natin. So dito may mga nakatanim na mga bulaklak. Ito yung mga natural insect attractant. Sila yung mga nag-a-attract ng pollinators para magpadami ng mga bunga. So nandyan sila sa ground para matrap nila yung moisture, hindi po basta-basta nasisikatan ng araw. Tapos may mga itong saluyot, yan, hindi ko na siya bubunutin, tumubo lang yan dyan, pero magiging beneficial ito paglaki niya. Then may mga sitaw dyan sa gitna. So dahil po sama-sama sila at magkakatabi, meron silang symbiotic relationship. So nagtutulungan sila para makathrive yung ibang mga crops. Tapos yung mga malalaking crops nakakatulong din para mag-provide ng shade or lilim dun sa mga maliliit na crops na medyo sensitive sa sobrang init. Itong mga cherry tomato, ito matitibay po ito sa init. Itong hugel culture o yung mount culture, napakalaking tulong din ito para sa tag-init. No, ito yung ginawa natin nakaraan. So hindi ko pa natatapos kasi nag-iipon pa ako ng garden soil na itatambak ko dito. So hintayin ko lang matapos yung kino-compost ko bago ko ihahalo sa lupa. Then ilalagay ko siya dito. Anong nangyayari kasi dito, itong mga kahoy na nilagay natin sa ilalim, yan po yung nagsisilbing parang sponge o spongha na nag-absorb ng tubig. Yan. Tapos pag tinaniman natin siya, yun po yung kinukuha ng mga ugat ng halaman, yung mga naiipon dyan sa mga kahoy. Kaya tinambak po natin dito sa ilalim, tapos nilagyan natin ng lupa. Yan. Ito po ay German technology na ginagamit po sa polyculture at ng mga ibang nagpa-farm. Nakakita na po ko nito, very effective. Nakakasurvive talaga sa sobrang init ng panahon dahil nga nag-hold siya ng moisture. So solution siya sa mga areas na may problema sa tubig, sa elevation ng lupa. Yan. Dito naman po sa side na to ng aking garden, malapit sa bodega. Yung bodega kasi namin, yero, yung dingding. Nagre-reflect ng init yung yero. Kaya itong sili, medyo malungkot yung kanyang mga dahon, nalalanta. Dahil nga sa sobrang init, no, na galing dyan sa yero. So, ang ginawa ko ngayon, nagtanim ako ng okra. Diyan, hanggang doon sa likod. Ito kasing okra, medyo matibay sa init. So, siya yung maghaharang sa init na nanggagaling dyan sa yero. So para makasurvive naman yung mga crops dito sa harapan. So ito naman po yung mga pechay na tinanim ko ng direct seeding. So nilagyan ko lang siya ng malunggay para magsilbing mulch. Itong lupa na to, meron ako nilagay dito na bunot ng nyug sa ilalim. Tapos nilagyan ko ng lupa para habang lumalaki yung pechay, maaabot ng kanyang ugat yung bunot ng nyug na nag-hold ng moisture. So makakasipsip sila ng tubig. Kasi itong mga leafy vegetables, mabilis po yan malanta, lalo na itong maliliit pa. Yan. Kaya ito, dinidiligan ko 3 beses sa isang araw para makasurvive. Yung isa pang solusyon, yung paglalagay natin ng shade net. So nakakatulong po ito para mapigilan yung sobrang init ng araw. So malaking tulong siya lalo na po sa mga seedlings tsaka sa mga maliliit pa na tanim. So sana po nakatulong yung information na to. Sana tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!